Nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na mananatiling tali ang mga kamay nito hanggat hindi nahahatulang guilty si Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kasong ipinupukol sa kanya. Yan at marami pang iba sa pagtutok ni Kyle Bulyas. Walang karapatang mag-prosecute ang Office of the Ombudsman liban na lamang kung ang isang impeachable official ay nahatulan na. Yan ang binigyang linaw ni Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa alegasyon ng maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Martires, kikilos lamang sila oras na makonvict si Duterte ng Senate Impeachment Court. Pero kung siya ay madidismiss lamang, hindi rin siya makakasuhan ng Ombudsman. Kami kay Jerry ay hindi nakikipag-agawan sa Senado, sa Kongreso tungkol sa impeachment ni VP Sara. Apa. Sa ngayon lang sa binigay sa amin sa ng Constitution and pursuant to existing jurisprudence, ang amin lang pwedeng gawin dito ay mag-imbestiga. Sa panayam ng DZRH News kay Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, binigyan lamang nila ng kopya ng committee report ang Office of the Ombudsman kasamang iba pang mga concerned agency. Kaya naman ikinagulat nila ang mabilis na pag-aksyon ng Ombudsman. Saka normally po yan, meron pa po munang fact-finding investigation. Ibig sabihin, magkakalap pa po muna sila ng mga ebidensya. Kasi yung kinapi-furnish po namin sa kanila, wala pa po itong attachment ng mga ebidensya eh. Sagot naman ni Martires, sa mga susunod na araw ay hihingin nila ang mga kopya ng mga ebidensya mula sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Bukod dito, sinabi ni Martires na inalis na nila sa proseso ang pagsasagawa ng fact-finding investigation na pangunahin aniyang dahilan ng pagtagal ng proseso. Kalimitan aniyang inaabot ng hanggang 6 na taon o higit pa ang fact-finding bago pa masimula ng preliminary investigation, pero ngayon, dumiretso na ang Ombudsman sa pag-iimbestiga. Bukod dito, itinanggi rin ni Martires na pinapaboran niya si VP Sara dahil siya ay isang appointed official ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag nito, kailanman ay hindi siya tinawagan ni dating Pangulong Digong para sa isang kaso. Ani ay ginagawa niya lamang ang trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Magugunitang si Martires ang nag-withdraw sa kasong may kaugnayan sa Mama Sapano Massacre laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Gayon din ang bribery case laban naman kay dating Senador Laila De Lima. Kaugnay nito, nakapagsumite na si VP Sara ng kanyang counter affidavit habang inaantay na lamang ng Office of the Ombudsman ang tugon ng 11 pang mga tauhan ng OVP at DepEd na kasamang nabanggit sa committee report. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.